say that China is on the rise and America's falling behind. They've got it backwards. Naghahanda ng China sa dagat ngayon. Dumating na kasi sa kanila ang hinahanap na gera ngayon. Ayon sa nakalap nating impormasyon, pinagbantaan sa Pilipinas ni Biden ang China umalis na dapat dahil pati ang India nagsumbong na kay Biden. Ayon sa US, hindi sila papayag na mangibabaw sa kanila ang China porque pinagbibigyan sila dito ni Biden. Kaya pababagsakin na ang kanilang ekonomiya bago pagirahin ni Biden. Say that China is on the rise and America's falling behind. They've got it backwards. I've been saying it for over 4 years, even when I wasn't president. America's rising. We have the best economy in the world. And since I've come to office, our GDP is up, our trade deficit with China is down to the lowest point in over a decade. And we're standing up against China's unfair economic practices. We're standing up for peace and stability across the Taiwan Straits. I've revitalized our partnership and alliance in the Pacific. India, Australia, Japan, South Korea, Pacific Islands. I've made sure that the most advanced American technologies can't be used in China, not allowing to trade them there. Frankly, for all this tough talk on China, it never occurred to my predecessor to do any of that. I want competition with China, not conflict. And we're in a stronger position to win the conflict of the 21st century against China than anyone else, for that matter, than any time as well. Pero buwelta sa Amerika ni Chinese Foreign Ministry Wang Yi, totoong sinasabi ni Mao Ning sa China na mababait talaga ang mga Chinese. Naabuso lang daw talaga sila, kaya dumidepensa lang ang mga Chinese. Kaya sa nagpipilit na hindi sa kanilang South China ay handang makipag-usap ang mga Chinese. 我们主张本着睦邻友好精神，尊重历史和法理事实，寻求各方都能接受的解决方案。当然，我们不允许善意被滥用，不接受海洋法被歪曲。对蓄意侵权，我们将依法正当维权；对无理挑衅，我们将及时据理反制。 Pero ayon sa ilang kongresista, huwag tayong pumayag sa kanila na solo makipagkasundo at makipag-usap. Dahil nung araw na sinabi ng China ng pakikinggan nila, yun din ang araw na binunggo at binomba nila ang Pilipinas. Dahil sa totoo sa mga ganitong pagkakasundo, yung may armas ang panalo sa pag-uusap. Kaya maiging wag na tayong makipagkasundo at wag na ding makipag-usap. What we should do, ang China palaging gusto niya bilateral eh. Ayaw natin bilateral kasi lugi tayo is bilateral eh. Kaya nga gusto natin multilateral. Marami may mga yan ang palaging gusto ng China. Tayong dalawa lang mag-usap. Tayong dalawa lang. Alam niyo naman, in a diplomatic table, kung dalawa lang kayo nag-uusap, may pinag-uusapan kayo, ay isa lang naman na rule yan. Kung sino may armas, yung mananalo. No, ayun na may armas. Kaya ayaw natin nun. Kaya nga gusto natin multilateral eh. Yun. Kaya yun ang, we're moving towards that direction. Pero yung sinasabi ng China, this is our country. No, this is our country. This is what we did, and we're going to do it for our country, not for China. Iyan ang kailangan natin. Eh, no? So, regardless of their position, bakit naman tayo will be influenced by their position? Ano? Siguro, by this time, alam naman ang kailangan eh. Alam naman ang kailangan ng gobyerno. Ano ang kailangan natin doon sa West Philippine Sea? Na hindi lang pwedeng, kailangan nilang barko, kailangan nila ng Coast Guard, kailangan nila ng mga helicopter, etc. Whatever it is. Siguro it's about time na when we do the budget, the national government should not only, kasama na sa major concern niya, not only education, not only health, but also yung yung protection of what is supposed to be ours. Kasi kung wala tayong, yung talagang the real presence natin doon by having mas marami mga barko, will somehow makaka-prevent ng mga bullying natin. But
kung we will not give them the ample ships na kailangan nila, whatever, then mahihirapan talaga sila. Yun ang palagi naman nirereklamo ng Coast Guard, ang mga barko nila maliliit, yung pag-supply nila ng mga maliliit, ang bagal ng takbo. Kaya it's about time that that the government should also recalibrate yung pag ng pondo to include also yung mga kailangan natin to protect yung ating West Philippine Sea. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.